Sige, tayo ay manalangin ngayong gabing ito. Aming Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat, patuloy ka namin inaanyayahan sa aming kalagitnaan. Dalangin po namin, Lord, lahat ng matututunan namin ay talaga pong merong maging impact sa buhay ng bawat isa sa amin. At ganun din, Lord, dalangin po namin na increase nyo po yung knowledge, yung spirituality ng bawat isa sa amin. And may we know more kung ano, Lord, yung naisin mo sa aming mga buhay bilang mga leaders, workers ng iyong simbahan. At Lord, magkaroon din ng pagbabago sa aming mga buhay. Kung meron kang word sa amin, tonight we believe na ito ay tatanggapin ng bawat isa sa amin. In Jesus' name we pray. Lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Okay, tayo po yung mga kaupo. Praise God at kayo po lahat ay nandito. Alam ko po, nakita ko dun kanina sa news, sa online natin, mga page ng news, 6 na bagyo yung nakapalibot pala sa Pilipinas, ano? And meron pa mga low pressure areas, ganyan. Meeting ng mga bagyo daw ngayon. Pero praise God dahil kasama natin si Lord. Amen? Amen ba? So, diretso na tayo sa ating topic. Ang ating series ay tungkol sa unseen realm at pinag-uusapan natin ang tungkol nung nakaraan sa Voice of God. But this time, pag-uusapan natin ang tinatawag na gift of prophecy. So, kung inyo pong mapapansin dito sa ating ginagawa, meron tayong iba't ibang parts na gagawin. Wag po kayo magmadali kasi inuunti-unti ko po ito sa inyo. And yung iba sa inyo hindi familiar dito at gusto ko po magets nyo lahat para sa ganon, hindi po kayo mabigla sa mga pag-uusapan natin. Minsan po, hindi tayo makakatapos ng isang part katulad nung nakaraang linggo at pwede rin po na hindi rin natin matapos yung next part ngayon. Pero gusto ko po na maging aware kayo sa mga bagay na ito na merong ganito po sa church. Ang part 1 natin noong nakaraan is about God gave 5 ministry gifts to the church. Now, itong 5 ministry gifts na ito, next slide, ayan, ay maituturing natin sa kamay natin na 5 ministries. Ano yon? Yung office ng apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. So say it with me one more time. Apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. And etong 5 ito, wala dito talaga yung masasabi natin na greater than the rest. Okay? Kasi kung wala yung isa dito, mahirap ho talagang mag-function ang kamay. Sa totoo lang. Kahit sabihin natin tanggalin yung pinky natin, yung teachers, mahirap ngayon yung gripping capacity, hindi makakakapit. Ano? Kung tatanggalin natin yung sa pastoral, ganyan, na daliri, abasa mo naman ilalagay yung singsing o pala singsingan na yan. Mahirap din makahawak, kulang yung daliri mo. Kahit yung middle finger or panturo or yung thumb, kung mapapansin nyo siya, talagang kahit isa lang dyan wala, hindi magfa-function properly ang ating mga kamay at mahihirapan din talaga tayo na gumawa o humulma ng mga bagay-bagay. Kung kaya ang 5-fold ministry gifts na ito ay essential o talagang sobrang kailangan ng church ng Panginoon para sa ganun ma-develop tayo ng maayos at ma-mold to be what God wants us to be. Kaya, pakilagay na lang dun sa slide 37 ata yun. Okay? So, re-remind ko lang po sa inyo dahil pinag-uusapan natin ay tungkol sa prophetic, nabanggit natin yung 5-fold ministry kasi naka-under dito yung ministry ng prophets at sila madalas talaga yung nagpa-prophesy, ano? Pero ang isang tao pong nagpa-prophesy, gusto ko pong sabihin sa inyo na hindi agad-agad sila prophet.
hindi porket isang beses lang sila nagturo, teacher na agad sila. Nakuha ho natin yun? Nakuha natin. Kasi kahit sa school, di ba, merong pinag-test na isang associate teacher, hindi siya talaga agad-agad teacher agad, no? Kaya kailangan maintindihan natin yung pagkakaiba po ng ministry office sa tinatawag na spiritual gift. Pag sinabi pong ministry office, next slide please, tumutukoy po ito sa role. Sabihin nga natin role. Ito yung tinatawag na recognized function. Ibig sabihin nito, pag sinabing recognized function, hindi lang siya basta position. Responsibilidad siya, no? Na kailangang gawin ng isang mananampalataya na assigned doon. So, one more time, ano yung mga roles na ito? Apostle, prophet, evangelist, pastors, and teachers. Now, kung mapapansin nyo, wala dito yung ibang mga ministries. Katulad ng media, dance, praise and worship team, ushers, general services. Mapapansin nyo na wala sila, tama? Hindi ibig sabihin na wala sila, hindi na sila important, okay? Pero itong limang ito yung nire-recognize na function. Kaya mababasa nyo po, actually, sa Bible, si Paul ay tinatawag na Apostle Paul. Okay? Yung mga prophet, tinatawag na prophet, ano ba, Samuel. Naintindihan nyo po yun? Naintindihan nyo po? So, meron silang mga titles na ganun, pero hindi siya basta title lang. Function talaga siya. Now, may tinatawag din naman po sa Bible na grace gift. Ito po ay isang capacity o sa Tagalog, kakayahan na binibigay ng Diyos. Meron hong isang tao na kung saan meron siyang kakayahan magturo, pero hindi siya tinatawag na teacher. Nakuha niyo po ba ako doon? Halimbawa, nagtuturo ka ng B1 every Sunday. Pero hindi ka tinatawag na teacher. Nakuha natin? Pero meron kang kakayahan. Wala ka nga lang nung tinatawag na to na function. Kasi hindi naman siya madalas talaga ginagawa at hindi mo siya responsibilidad habang buhay. Now, eto pong mga ministry roles na ito, next slide please, are Christ-given ministry roles. Ephesians chapter 4 verse 11, dito natin mababasa, next slide, ayan. Anong sabi? So Christ Himself, sino nagbigay? Christ Himself. Gave the apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers. Ano daw reason? Bakit niya binigay? To equip His people for works of service. Para maglingkod ang mga mananampalataya. So that the body of Christ may be built up. Now, paano naman pastor yung mga nasa ibang ministries? O kaya hindi naman talaga sila tinawag na apostle, prophet, pastor, teacher. Paano sila? Next slide please. Aside po dun sa mga Christ-given ministry roles na ito, may tinatawag na grace gifts. Mababasa natin ito sa Romans chapter 12, verses 6 to 8. Ano-ano yun? Sabay-sabay natin basahin, yung nakalagay muna doon. Tira nyo nakalagay. Balikan lang natin, please. Ano sabi? Prophecy, serving, teaching, encouraging, giving, leadership, tsaka mercy. So, ito ay tinatawag na grace gifts. Mababasa natin, Romans chapter 12, verse 6 to 8, ang ganito. We have different gifts according to the grace given to each of us. So ano yung grace na yun? Capacity o kakayahan na binibigay sa atin ng Panginoon. Ano nakalagay next? If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. Verse 8, anong sabi?
If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. So kung mapapansin nyo ngayon, next slide please, pag sinabing grace gift na ito, hindi po ito function na kung saan ito na yung magiging title nila. So example, katulad ng mga binasa natin kanina, yung prophecy, serving, teaching, encouraging, giving, leadership, mercy, hindi sila roles. Wala kayong masasabi na, halimbawa, encouraging Jewel. Di ba? Yun yung title. Walang ganon. O kaya, giving JC. Hindi ganon. Pero merong, halimbawa, Pastor Ferdy. Ganyan. O kaya halimbawa, Prophet Cyrus. Yun yung mga titles na tinatawag na ministry roles. So, kung makikita nyo ngayon, ang isang apostle, pwedeng ganito. Meron siyang grace gift. Ano yung grace gift na yon? Example, sa binanggit natin, na prophecy, serving, teaching, encouraging, giving, leadership ministry, ang meron siya, example, 4. O nga, wala siyang prophecy doon, pero baka meron siya sa serving, teaching, encouraging, tsaka leadership. Pero baka pagdating sa giving, medyo lacking siya doon kasi walang pera pang bigay. Pero pagdating sa leadership, ang galing niya. Meron naman, pwedeng pastor, pero grabe siya mag-give, hindi siya kumukuha o tumatanggap ng tulong mula sa church. Tapos meron siyang encouraging gift at meron din siyang teaching na gift. Pero pagdating sa leadership, medyo hirap siya. Naintindihan natin yon? Naintindihan natin. Kasi bakit? Ito yung tinatawag na capacity, kakayahan. Kaya ito yung sinasabi ko po sa inyo na kung ikaw ay member ka ng worship team, saan papasok yung grace gift doon sa iyong buhay? Pwedeng meron kang serving. Tama? Nakuha natin? Kung ikaw ay merong work and nakakatulong ka rin sa church, pwedeng meron kang giving. Kung ikaw ay isang connect group leader at part ka ng worship team, meron kang gift ng leadership. But that doesn't make you a pastor agad, or teacher agad, or apostle agad. Pero meron kang kakayahan ng bagay na yon. Naintindihan po natin ngayon. Naintindihan natin ngayon. Okay? And part 2, dito na tayo ngayon, not everyone who prophesies is a prophet. Hindi lahat na nagpa-prophesy ay prophet. Bago natin pag-usapan ano ba yung prophecy, prophet, ganyan, kailangan makita muna natin itong kategorya sa Bible, 3 biblical categories on prophets at saka prophecy. Yung sinasabi ko po dito sa Ephesians chapter 4 na ito, na nagiging text natin nung nakaraang linggo, next slide please, ito po ay tumutukoy sa office of a prophet. Okay? Office of a prophet. Ito po ay isang ministry calling. No? Ito po ay isang ministry calling. Binibigay ito sa iilan lang. At kung ano yung buhay nila, kino-confirm lang yung pagkatawag ng Diyos sa kanila. So, ano ba yung tinatawag na ito na prophets na ito, na office nito? Ang ginagawa po nila is nagbibigay sila ng spiritual direction. Sila yung nagga-guide. No? Next slide. Sila yung nag-expose ng kasalanan. Nag-encourage sila sa mga tao na maging matapat sa paglilingkod sa Diyos. Ayusin nila yung puso nila sa harapan ng Diyos. At makikita nyo po na kung saan meron talagang
tinatawag na prophets kahit sa panahon ng New Testament. Okay? Hindi lang po ang prophets nasa Old Testament. Pagdating po ng Acts chapter 13 verse 1, pag inyo pong binasa, anong sabi po ni Luke at ni Paul dito? Now in the church at Antioch, there were, prophets and teachers. So, may mga propeta at teacher nandoon. Sino-sino yun? Nasa Antioch na yun. Sino daw? Barnabas. Si Simeon, called Niger or Black. Lucius of Cyrene. Manaen, who had been brought up with Herod the Tetrarch. And si Saul. So sila yung mga tinatawag din na prophets and teachers sa lugar ng Antioch at that time. Pag din binasa natin, Acts chapter 21 naman, verses 10 to 11, tingnan niyo sabi, after we had been there a number of days, a prophet named, tanong niyo, nakalagay, Agabus. So, hindi niyo makikita yung sinasabing ministry gifts na, a giving Agabus. Walang ganon, ano? Pero merong titles, may functions na nire-recognize. Katulad ng prophet, na si Agabus pala ay isang propeta at that time. Verse 11, anong ginawa niya? Coming over to us. He took Paul's belt, kinuha yung sinturon ni Paul. Tapos tinali niya yung kamay niya, tsaka mga paa, gamit yung belt ni Paul. Tapos sabi niya, the Holy Spirit says, in this way, the Jewish leaders in Jerusalem will bind the owner of this belt and will hand him over to the Gentiles. So dito makukulong si Paul. Pag pumunta si Paul sa Jerusalem, ang sabi ni Prophet Agabus, siya ay makukulong. Anong binigay ni Agabus na direksyon? Nag-guide lang siya. Ito yung pwedeng mangyari. Okay? But, nakadepende kay Paul kung susundin niya o hindi. And pag binasa niyo po yung context niyan, after verse 11, si Paul, pinili niya na siya ay makulong. Nagtuloy pa rin siya kahit pinipigilan siya ng mga mananampalataya. If the Lord wills it, let it happen. Kaya be aware po, ito no, next slide, na wala naman po kasi talagang naisalin or transfer na authority ng office ng prophets from the early church to the 21st century. Kung mapapansin niyo po kahit nung Nicene Creed, hindi naman po talaga nabanggit yung tungkol sa mga office ng prophets, apostles, ang mga meron na lang kagad, deacons, pastors, bishops, ganyan. Yun yung meron mainly sa mga churches. Pero yung para sabihin mo ang isang tao ay prophet, walang na-transfer na ganon. Kaya sa church natin, kahit merong isang taong nagpa-prophesy, hindi natin sila tinatawag pa rin na prophet. Example natin, si bishop, marami na siyang na-prophesayan, talaga naman nagkatotoo. Pero hindi nyo po maririnig sa church natin na tinawag natin si bishop na prophet Ferdy. Pansin nyo yun? Okay? Hindi nyo siya maririnig sa church natin. Kasi bakit? We know na wala naman kasi talaga na i-transfer na office noon sa kapanahunan natin. Pero ito no, next slide please, number 2, dahil nga wala naman talagang official na office ng prophet sa 21st century, naniniwala naman tayo sa tinatawag na gift of prophecy. Hindi porkit wala ng office noon, hindi na pwede mag-prophesy. Kasi, meron tinatawag na gift of prophecy. Okay? So, minsan, meron mga self-proclaimed. Sila daw si prophet ganito, prophet ganyan. Kaya lang, nakakapagtaka lang kasi yung yung saan galing yung authority na sila ay prophet. Siyempre, dapat ang
o ordain sa kanila na prophet ay prophet din. Kumbaga, nung si bishop po, bago siya naging bishop, ang nag-ordain din sa kanya na maging bishop ay mga bishop. So, nasa na yung mga prophet na ito, no? Kaya yun yung isa sa mga questionable lang sa panahon natin na pagdating sa stand po na ganun, hindi agad-agad natin nire-recognize na totoong prophet ang isang tao nagpo-proclaim na sila ay prophet. Okay? So, naniniwala naman tayo na merong gift of prophecy. Ang gift of prophecy po, next slide, ay eto yan. Pwede ang isang tao makapag-prophesy, magamit ng Panginoon to prophesy, kasi binigay ito ng Holy Spirit bilang regalo sa mga believers kung kailan niya ito gusto gawin. So, example, pwedeng down na down ang maraming mga mananampalataya sa isang lugar. May isang prophet na nag-encourage. Nag-encourage siya one time. Pero hindi siya matatawag na prophet agad. Okay? Kasi po pwedeng ginamit siya ng Holy Spirit for that specific time lang. Intindihan po natin? Now, ang gift of prophecy, ibig sabihin ngayon, kahit hindi ka prophet, pero kapag nagbigay ng word ang Holy Spirit, pwede ka mag-prophesy sa isang specific na pagkakataon. So sa Bible, actually, merong mga tinawag na nag-prophesy sila. Pero hindi sila tinawag na prophet or prophetess. 'Di ba? Nabasa natin kanina, Acts chapter 21, verses 10 to 11, sino yung prophet na yon? Si Agabus. Nakalagay, 'di ba? Prophet named Agabus. Pero bago yon, basahin natin yung Acts chapter 21 verses 8 to 9. Tingnan nyo nakalagay ha. Leaving the next day, we reached Caesarea and stayed at the house of, tingnan nyo nakalagay, may title, Philip the Evangelist. No? One of the seven, siya yung isa dun sa kasama na sa mga nagsiserve sa mga balo ng pagkain. Ngayon, siya daw ay merong 4 na unmarried daughters. Ang nakalagay, hindi sinabing who are prophets. Ang nakalagay, who prophesied. Nakita nyo ngayon, kaibahan? No? Hindi porket ikaw ngayon ay nag-evangelize, evangelist ka na. Pero si Philip, evangelist talaga siya. Meron siyang title nun. Nakita nyo? No? Tapos pagdating ng verse 9, meron siyang mga anak. 4 na babae. Pero hindi sila tinawag na prophets. Ang tinawag na prophet, pagdating ng verse 10, sino yon? Si Agabus. Naintindihan na natin ngayon? Naintindihan natin? Pwedeng isang palakpak sa Panginoon. Ayan. Para alam ko nakakasunod kayo. Then, ito yung analogy ngayon po sa early church and prophets, pagdating dyan sa prophecy, no? Sa early church, parang ganito siya. Yung prophetic office, sa panahon natin, katumbas niya parang certified doctor ka na. So ano bang ginagawa ng paano nagiging doctor ang isang doctor? Meron siyang mga tests, di ba? May mga exams. Tapos yung magpapa-exam sa kanya, syempre mga doctor din. Kung halimbawa nagdo-doctorate degree ka, ang mag-e-exam din sa'yo, magte-test sa'yo sa mga papers mo ay mga doctors din. Nakuha natin yon? So, ganun siya, katumbas noon. Ang gift of prophecy, parang first aid siya. Okay? Parang alam mo naman yung dapat gawin. Pero hindi ka, kung, halimbawa, nag-CPR ka, hindi porket nag-CPR ka, doktor ka na kagad. Intindihan natin? Kasi nga, pwedeng ginamit ka lang sa specific na
pagkakataon. Okay? Ngayon, ang position po ng church natin, we still believe, next slide, na yung function na yun ng prophets, nag-exist naman talaga ngayon. Pero wala lang talaga tayong tinatawag na prophet. Kahit meron talaga silang gift. Nag-exist pa rin naman talaga siya. Yung gift na ito, nangyayari pa rin ngayon. Next slide please. Now, moving on, meron tinatawag kasi na prophetic ministry naman. So, yung number 1, office ng prophet, tas gift ng prophecy. Now, etong prophetic ministry na ito, actually, ito yung mapapansin nyo na wala naman silang title talaga na prophet sila. Pero, next slide, may mga iba daw kasing believers na consistent sila. Kumbaga, ito na yung lagi nilang madalas ginagawa, tapos nako-confirm talaga yung mga sinasabi nila, napapanaginipan nila, without having that title. Nakuha natin? Kahit wala silang titulo, ginagawa nila kung ano dapat yung ginagawa ng isang prophet. Under sila halimbawa ng church. Pero, ito ginagawa nila yung function ng isang prophet kahit wala silang title. So, ganito yon. Next slide. A person can preach without being a pastor. May isang tao pwede mag-preach kahit hindi siya pastor. Makikita niyo yan kahit sa mga marketplaces, sa YouTube, may mga nangangaral kahit di naman talaga sila pastor. May isang tao na nakakapag-evangelize, nakakapag-win ng mga tao, kahit hindi naman sila tinatawag talaga na evangelist. Isang person, pwede siya mag-prophesy kahit hindi siya prophet. Ang gift, tandaan niyo po yan, ang gift ay hindi office. Intindihan natin? Intindihan po natin. Ngayon, parang kapag titignan niyo siya sa Bible, ganito po siya. Next slide please. So, meron tinatawag ng gift of prophecy. Yan yung manifestation, pinapakita na ikaw ay nagpa-prophesy. Tapos, prophetic ministry, ito yung kultura na. Kumbaga, hindi ito yung minsanan. Ito na talaga yung laging nangyayari, ginagawa ng isang tao. No? At may tinatawag naman na office of the prophet. Ito na yung leadership role na tinatawag. Na pag tinignan din natin ang Old Testament, kung paano si Samuel, meron din siyang grupo ng mga prophets na under niya. Tapos sina Elijah, Elisha, meron din silang under nila ng mga servants. Kung makikita niyo po, parang ganyan siya. Ano? And, si Paul ngayon, sa lugar po ng Corinth, ay actually nag-encourage. Tingnan niyo sabi, 1 Corinthians chapter 14, verse 1. Follow the way of love, and eagerly desire the gifts of the Spirit. Especially, ano daw gift yon? Ano daw gift yon? Prophecy. So, ina-encourage niya, kahit mga hindi naman prophet, na ano daw? Mag-prophesy. Nakita niyo ngayon? Pansin niyo ngayon? Bakit? Ano bang meron, pastor, sa prophecy na ito? Part 3 na po tayo ngayon. Ano? What is prophecy? Ano ba itong prophecy na ito, pastor? Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 14, verse 3, sinabi ni Paul yung reason. Verse 1, sabi niya, mag-prophesy, i-desire nyo yun, yung gift ng prophecy, the rest sa mga gifts, parang yun yung i-prioritize nyo. Bakit? Tingnan nyo sabi, but the one who prophesies
speaks to people for their tatlong bagay, strengthening, encouraging, tsaka comfort. So, may tatlong binibigay na benefit at purpose itong prophecy. Tatlong bagay. Number 1, pakita natin. Ano to? Una, ang tinatawag na, basahin natin sabay-sabay, edification. So, ano tong edification na ito? Yung strengthening sa English na ito, tumutukoy po yan sa pagbi-build up, pagpapalakas. Kumbaga sa bahay, paano pinapalakas ang bahay? Paano titibay ang isang bahay? Kailangan ng haligi. Kailangan ng foundation. No? Kailangan yung mga materials na nilalagay, matibay. So, dapat nagpapatibay yung words na sinasabi sa isang tao. Ang prophecy pala ay ano? It strengthens believers. Nagpapalakas ng mga mananampalataya. Yun yung ginagawa niya. Strengthening. Para mapatibay yung relationship nila kay Jesus. Hindi sila lumayo sa Panginoon. Kaya kapag halimbawa may isang tao nagsasabi lagi sa'yo na magbasa ka ng Bible, hindi mo alam, nagpa-prophesy siya sa'yo. Amen? Kasi ang prophecy, ano daw yon? It strengthens. Nag-e-edify. Nagbi-build up. Tinutulungan ka para ikaw ay tumayo. Para mag-grow ka sa pananampalataya mo. So ano yung mga words na yun na na-receive mo rin sa isang tao that helped you grow? Tapos, nung nakakausap mo siya lagi, nafe-feel mo talaga nag-grow ka rin sa faith mo. Di mo nare-realize, nagpa-prophesy siya sa'yo. Nakuha natin? Kasi yun yung mainly, ibig sabihin talaga ng yung natutulong ng prophecy. Pangalawa, pakita natin, anong word yon? Encouragement. Pag sinabing encouragement, meron niyang root word na courage, di ba? Tagalog ng courage, tapang. Sunod ditong matapang, atapang atao. Paano ba tayo nagiging matapang? Paano lumalakas ang loob natin? Kapag sila yung mga nag-encourage sa'yo na lumakas yung loob mo, dati natatakot kang mag-testify, ngayon tumatayo ka sa unahan, ikaw yung nagte-testify. Dati sinasabi nila sa'yo na, uy, magpagamit ka dun sa isang ministry, nahiya po ako, ayoko pong umano. Tapos sila yung nag-encourage sa'yo, di mo alam, di mo lang nare-realize, maybe they are prophesying sa buhay mo. At kaya ka lumakas ng time na yon kasi nagpa-prophesy sila sa buhay mo rin. At nire-remind ka nila sa pangako ng Panginoon sa buhay mo. Kaya natatatagan mo ang mga problema, pagsubok sa buhay because ang prophecy, anong natutulong niyan? Di lang edification, kundi encouragement. Pangatlo, ang natutulong ng prophecy ay nagbibigay ito ng comfort. Sabihin nga natin, comfort. So, pag sinabing comfort, tatlong bagay ang binibigay nito. Pag-asa, healing, peace. Nakaka-receive ka ba ng pag-asa? Kagalingan, kapayapaan. Sa mga words na naririnig mo sa isang tao, pag nakakausap mo yung leader mo, si pastor din, lalo na kung ikaw ay naghihirap at that time. Umiiyak ka. Tapos na-encourage ka, na-strengthen ka, then nakakaramdam ka na, wow, kasama ko si Lord. Kasama ko rin yung mga family natin na to sa church. Yan yung tatlo po na nabibigay ng prophecy.
At ito yung purpose kung bakit gusto ni Paul ang bawat isa daw ay mag-prophesy. Okay? So mainly, hindi talaga tungkol sa pagsasabi ng future events ang main purpose ng prophecy. Yung marami, ina-expect yun. Propesyahan niyo po ako, pastor, leader. Akala nila, ang prophecy is sasabihin kung sino kagad yung mapapangasawa mo, ano magiging career mo, saan ka pupuntang ibang bansa, ano. Akala nila yun kagad. Hindi na nare-realize, ang prophecy, pwedeng hindi ganun eh. Pero, ito ang tanong ngayon, pwede po bang ma-reveal sa prophecy yung mga natatagong bagay? Ibig sabihin ng mga natatagong bagay, mga bagay na hindi alam nung tao sa buhay mo. Pwede rin hindi nyo alam parehas. Nangyari noon o nangyari sa hinaharap o mangyayari sa hinaharap. Pwede ba? Ano ang sabi ng 1 Corinthians chapter 14 verses 24 to 25? Anong sabi? But if an unbeliever or an inquirer comes in while everyone is prophesying, they are convicted of sin and are brought under judgment by all. Verse 25, as the secrets of their hearts, so yung mga natatago sa kanilang puso, are laid bare. So, it is possible na yung taong kausap mo pala, nalalaman yung buhay mo. It is possible na mabanggit, not really specific, pero pwedeng yung pinagdadaanan mo, pwedeng yung issues sa buhay mo. At ano mangyayari? Kapag daw na-reveal yung kanilang mga naitatagong secrets na ito, anong sabi daw? They will fall down and worship God. At sasabihin daw nila, God is really among you. Talagang nasa inyo ang Panginoon. Kasi bakit? Na-reveal nyo yung nasa sa puso ko na hindi mo alam. So, ang sagot natin, kung po pwede bang ma-reveal sa prophecy ang mga natatagong bagay? Sagot, next slide. Yes. Nakikita po, o pwedeng ma-reveal sa prophecy yung mga natatagong bagay. Especially ito, sa sinabi ni Paul, sa context na to, para makita daw ng mga unbelievers na na-expose ang puso nila at makikilala nila na ang Diyos ay tunay na Diyos. Kaya there are times, may nakwento si Bishop sa akin before, and ewan ko kung familiar din kayo sa nakwento niya na to, nung nagkakaroon daw sila ng pumunta sila sa Pangasinan. Tapos nabanggit niya na mangkukulam daw yung, tama ba pa? Correct me lang if I'm wrong ha. Nabanggit niya na mangkukulam daw isang babae. Tapos napatigil daw, paano daw nalaman? Ganyan. Tapos kumakalat ngayon dun sa baryo sa Pangasinan na si Papa daw ay, anong tawag sa'yo pa? Salamangkero. 1992. So, 34 years ago. Ganyan. No? So, yun yung sinasabi ko sa inyo. Katulad nun, may nabanggit na ako before, nakwento ko po ata sa inyo, isang friend ko na pastor sa isang malaking church. Sabi niya sa akin, Pastor Jace, pwede niyo po ba ako ipag-pray? Hindi ko alam kung ano yung papag-pray ko sa kanya kasi nagpa-practice kami nun dito, Sabado. Lumabas ako dyan, sa may tapat ng kabilang bahay. Tapos, hindi ko siya tinanong kung anong nangyari sa buhay mo, anong meron, ganyan. Akala ko babatiin niya ako. Kasi, nakita niya na kakasal ko lang, ganyan-ganyan. Akala ko yun yung purpose. Tapos, habang nagpe-pray ako, in-impress sa akin ni Lord, then nakakita akong vision na isang sheep at isang kamelyo, yung bang nilabas dun sa
sa lugar nila. Tapos sabi ko, nakakita ko na ilalabas ka ni Lord sa kung nasaan ka ganyan. Tapos umiyak siya, ganito, ganyan. Tapos sabi niya, nangungusap nga po si Lord sa akin, 6 na buwan na. Pinapadala ako sa Mindanao. So, makikita niyo, no? Sabi ko sa kanya, hindi ko alam kung saan ka dinadala ng Lord, ganyan, ganyan. Tapos, after ng prayer namin, thank you, pass, ganyan. So, anong nagawa ko doon? Tingnan niyo, balikan natin yung 3 nabibigay ng prophecy, edification, it strengthens. Oh, kinonfirm niya. Hindi kami nag-usap. Yun yung pinagdadaanan ko na nangungusap si Lord sa akin for 6 months. Tumatag ngayon yung ano niya. Kasi bakit? Delikado nga naman kung pupunta ka sa Mindanao. Di ba? Next slide, ano yan? Encourage. Encourage siya doon. Na niremind siya of God's promise. Nabanggit ko yung, even though I walk in the valley of the shadow of death, na kahit difficult yung situation, sasamahan ka ni Lord. Then, next, comfort. Ngayon, di na siya nalilito. Alam niya na kung anong dapat niyang gawin. So, iyan actually yung nagagawa ng prophecy. Sometimes, hindi specific, pero may time na ganun. Re-reveal ni Lord for the purpose na ma-encourage siya. Okay? Tindihan natin? May kwento rin ako sa inyo before. May nangyari noon, meron akong inatinan, 2009 ata yun, no, Paps, CDC Tagaytay. Meron nakaharap ako, hindi ko alam na manager siya. Kasi noon, nakatalikuran, merong nag-activation, ganyan, ano? Tatanungin mo kay Lord, Lord, ano po ba yung word nyo sa taong ito na katalikuran ko? So, syempre, magkatalikod kami, tapos naka-blindfold, talikod ako sa kanyang ganyan, siya rin nakatalikod sa akin, tapos, mag-ano lang kami, dikit ng konti. Tapos, hingin mo kay Lord kung ano yung word sa kanya. Syempre, yung mga ibang hindi pa ganun kasanay, walang natatanggap na word. At that time, kinakabahan din ako kasi isa sa fear ko talaga po, yung mamali ako nang sasabihin, tapos di pala galing sa akin yun, galing lang pala di pala galing kay Lord yun, galing lang pala sa akin yun. So, sa banggit ko, sabi ko, kayo po ay isang manager. Kasi nakakita ko ng vision naman at that time. Tapos nabanggit ko yung yung pangalan ng company. Nakalimutan ko na eh. Tapos sabi ko, sa month po ng ganito, mag-ride kayo ng plane. Iiwan nyo po yung family members nyo, tapos ganyan. Kasi nakita ko talaga na nandoon siya sa office niya, biglang hinagip siya ng airplane, tapos pumunta sila ng ibang lugar, ganyan. Natatakot siya na yung family na naiwan niya, kumapano na. Tapos, pagharap ko sa kanya, tinanggal mga blindfolds, nagharap kami, sabi niya, tama po yung paano nyo po nalaman? Si Lord nga kasi yung nag-reveal. Ako rin natatakot, honestly. Hindi ko alam. Pero may time na, talagang kahit na-ask ko kay Lord, Lord, anong message niyo sa taong ito? Wala akong nare-receive. Wala talaga, walang So, hindi ko sasabihin. Wala akong ibang sasabihin kasi wala akong nare-receive eh. Yun yung tinatawag na gift. Ang gift, binibigay hindi lang kapag birthday. Tama? Nakuha natin? So, hindi rin araw-araw may regalo. Amen? So, pwedeng ganun, may specific lang talaga na time, may ganyan. Yun. Okay? Tapos, di na naulit yun. sa buhay ko, no? Yung time na ganun na nabanggit ko, yung pangalan niya, yung title niya, yung office niya, name niya, hindi ko na yun, naulit sa aking buhay. Pero doon yung makikita how God works na pinapasecure ni Lord sa kanya yung family niya, na sumunod ka sa kanya, sa pinagagawa niya, lumipad ka, pumunta ka ng ibang bansa, si Lord yung bahala sa family mo. No? Ayan. So ang goal, next slide,
Ang goal, based sa sequence sa 1 Corinthians chapter 14, bago sabihin ni Paul yung i-desire nyo yung prophecy sa inyong buhay, anong chapter before chapter 14? Chapter 13. Anong meron sa chapter 13? Tinatawag na love chapter. So, bakit nauna yung love tapos in-emphasize ni Paul na kailangan yung prophecy? Kasi bakit? Ang goal natin, hindi mapahiya yung tao tsaka walang mukhang maiharap. Ang goal dito ay repentance, pagsisisi. Kung halimbawa, may ni-reveal sa mag-asawa, nagpapapray sila, tapos na-i-reveal yung sins nila o kaya pag-aaway nilang dalawa, ang goal, hindi sila mapahiya. Ang goal is mag-reconcile sila. Maayos yung relationship nila. Ma-direct kay Jesus. Okay? Yun ang goal. Kaya kapag may nagsabi, halimbawa, mag-asawa, pupunta, tapos lumapit sa prophet, tapos sinabi nung prophet daw na maghiwalay kayo at ako, mapapangasawa ko ni ganyan na asawa mo, tumakbo ka na. Bakit? Una sa lahat, hindi biblical, tapos hindi dinadirect kay Jesus. Nakuha natin? Kahit maganda pa yan. Kahit maganda pa yung sinasabi. Tingnan nyo. Sa book of Jeremiah, bago tayo matapos, dito na tayo mag-end, para next week natin, part 4, part 5 tayo. Kwentuhan ko lang kayo, sa book of Jeremiah, may tinatawag na false prophets. Bakit sila false prophet? Kasi hindi sila totoong propeta. Kaya nga false. Pero sa totoo lang, nagpa-prophesy sila. Maganda yung sinasabi nila. So, napunta noon sa Babylon, yung mga exiled na mga Israelites, ang sabi ng mga false prophets, huwag kayong mag-alala. May kapayapaan. At 2 years lang, babalik na tayo doon sa bayan natin sa Israel. Yun ang sabi nila. Pero itong totoong prophet na si Jeremiah, ang sabi, after 70 plus years, doon tayo makakabalik sa lupang pangako ng Panginoon. Tingnan niya, pwede kasing maganda. Nakaka-encourage, di ba? Na-exile ka sa Babylon, sabihin sa'yo, 2 years lang, babalik na kayo. Parang, nag-ano lang kayo, namasyal. No? Pero hindi kasi nag-encourage ng repentance, ng pagsisisi. Kaya pwedeng ganun sa totoo lang. There are times na maganda yung message, okay? Maganda yung sinasabi, nagpo-promote ng kapayapaan, wow, give 2 years lang. Sige. Pero hindi pala yun yung mensahe ng Panginoon. Kaya Jeremiah 29:11, alam niyo yun? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Pwede bang pakilabas nga natin dyan? Verse 10. Bago sabihin yun. Tignan niya. Verse 10. Pakita nyo nga. Jeremiah 29 verse 10. Tignan niya, sabi, this is what the Lord says. Ano sabi? Tignan niya. Ano nakalagay? When 70 years are completed for Babylon. Tignan niya na, di ba? Parang, teka, patay na ata ako niyan ah. Di ba? Sometimes, ang word ni Lord, kung hindi nagbibigay ng repentance, actually, it's not, hindi niya talaga mensahe yun. Kaya kailangan, goal, nagbibigay ng repentance,
Madadirect ka kay Jesus at mapapapurihan si Jesus. Amen? Tayo ay manalangin. Lord, we thank you because nalaman po namin so far tungkol sa prophecy sa mga bagay na ito. And ang dalangin po namin, Panginoon, maintindihan patuloy ng bawat isa ang bagay na ito para magamit nyo kami tungkol sa prophecy. At ganun din, Lord, bawat isa sa amin, nabasa namin na sinabi ni Paul, i-desire namin yung prophecy dahil alam namin ito po'y makakapagpatibay sa buhay ng bawat isa sa amin. At kayo, Lord, yung tutulong para lumago ang church na ito. Lord, dalangin ko na gabayan niyo sila patuloy sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga uuwian. Layo niyo po sila sa anumang kapahamakan, aksidente, trahedya, sakit at karamdaman, wala nga po, Panginoon, madulas or anuman mangyari. Layo niyo sila sa mga leptospirosis at iba pang mga sakit at karamdaman. At higit sa lahat, Lord, yung mga na receive nilang message and knowledge ngayong gabi, ay hindi nga po pumasok lang sa kanila tapos wala nangyari, kundi nawa merong kakaiba nangyari sa kanilang mga buhay. At magamit mo po kami mightily para lumago ang iyong kaharian. In Jesus' name. Amen.